Sinalubong ng kilos protesta mula sa mga progresibong grupo ang muling pagbubukas ng 19th regular session sa Senado. Ang panawagan nila, itaas ang sahod ng mga kontraktwal na kawani ng gobyerno. Ang balitang A to Z mula kay Ian Maghanoy. Ito ang eksenang sumalubong sa parking lot ng Senado sa muling pagbubukas ng sesyon sa 19th Congress dahil walang permit. Doon tayo sa labas. Sandali lang po kami, kaya we have to express. Hindi po pwede dito sa loob. Sa labas lamang muna pwede ang protesta. Sigaw nila, itaas sa 33,000 pesos ang monthly minimum wage ng lahat ng kontraktual na manggagawa ng gobyerno. Marami ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng bilihin na ginawa. Pero ang ating sahod bilang mga empleyado ng gobyerno ay pauna-pauna. Naipasa na sa Senado ang 100 pisong aumento sa sahod pero giit ng grupo, kulang na kulang pa rin yan para makabuhay ng pamilya. Ang binibigay po ngayon ay national minimum wage na hindi nababatay sa living wage na nasasang-ayon sa saligang batas. Kaya dapat living wage na 33,000. Pero hindi lang isyu ng aumento sa sahod ang bubunuin ng mga senador sa pagbabalik sesyon. Ayon kay Senate President Migs Zubiri, 20 mga panukalang batas ang target nilang maipasa bago magtapos ang second regular session sa Hunyo. Hopefully may papasa na po natin yung kalahati noon within the next couple of weeks dahil nasa later stage na po sila. They're either in the bicameral conference committee meetings or they're just waiting for the signature of the President. Kabilang dyan ay ang Philippine Ecosystem Act na hinihintay na lamang na mapirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakapila naman na para sa Bicameral Conference Committee hearing ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Self-Reliant Defense Posture Act. Nasa pinal at huling pagbasa naman na ang Academic Recovery and Accessible Learning at nai-transmit na yan sa House of Representatives. Today, we will immediately have an all-member caucus to discuss how we will go about this on the priority measures that we would like to push. Sa gitna nito, umaasa pa rin ang grupo na isasama sa mga prioridad hindi lamang ang aumento sa sahod kundi pati ang regularisasyon ng contractual employees sa gobyerno. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.